Sa isang mataong bayan sa gitna ng lalawigan, may isang lumang palengke na nagsisilbing puso ng kabuhayan ng mga tao. Mula madaling araw hanggang dapit hapon, abala ang mga tindera, mamimili, magsasaka at mga kargador na walang sawang nagtatrabaho upang kumita ng ikabubuhay. Kabilang sa mga kargador na araw-araw na makikita sa palengke ay si Mario. 38 taong gulang na siya, payat ang pangangatawan, maitim ang balat dahil sa matinding sikat ng araw, at may mga kamay na magaspang dahil sa mahabang panahong pagbubuhat ng mabibigat na sako, kahon at mga paninda. Maaga siyang naulila sa ama. Ang kanyang ina namang si Aling Rosa ay may sakit na rayuma at hirap ng magtrabaho. Dahil dito, si Mario ang naging haligi ng kanilang tahanan. Tuwing 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Maglalakad siya ng halos kalahating oras mula sa kanilang maliit na barong-barong patungo sa palengke upang mauna sa paghahanap ng raket. Sa kabila ng kanyang sipag, hindi naging magaan ang buhay para kay Mario. Marami sa mga kapwa niya kargador ang hindi siya gusto. Madalas siyang pagtawanan dahil sa kanyang pagiging tahimik at mabait. Napakabagal mo naman, Mario. Wala kang mararating sa kabaitan mo. Kung ako sa iyo, matagal na akong lumipat ng trabaho. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga panlalait na iyon. Ngunit sa halip na sumagot, ngumingiti lamang siya. Naniniwala siyang hindi kailangang gantihan ng masama ang masama. Isang umaga, habang nagbubuhat siya ng 10 sako ng sibuyas para sa isang negosyante, naramdaman niyang tila mangangalay ang kanyang likod. Mabigat ang karga ngunit tiniis niya iyon. Pagdating niya sa tindahan ng pinagdalhan niya ng mga sako, iniabot ng negosyante ang kanyang bayad. 20 piso lamang. Napayuko si Mario. Alam niyang mas mababa iyon kaysa karaniwang bayad sa ganoong kabigat na trabaho. Ngunit hindi siya nagreklamo. Nagpasalamat pa rin siya. Pagkaalis ng negosyante ay narinig niyang nagtawanan ang ilang kapwa kargador. Tingnan ninyo si Mario. Nilalamangan na, masaya pa rin. Talagang mahina ang utak niyan. Mas lalong lumakas ang kanilang tawanan. Pinili na lamang ni Mario na lumayo. Sanay na siya. Mula pagkabata ay nakaranas na siya ng pangmamaliit. Lumaki siyang mahirap. Madumi ang kanyang damit. Luma ang kanyang tsinelas. Kapag may programa sa paaralan noon, siya ang madalas na pinagtatawanan. Hindi niya malimutan ang mga araw na iyon. Ngunit sa halip na magtanim ng galit, nagsikap siyang maging mabuting tao. Lumipas ang mga oras. Patuloy siyang naghahanap ng mabubuhat. Minsan kahon ng kamatis, minsan basket ng isda, minsan naman ay mga sako ng bigas. Pagsapit ng tanghali ay kumalam ang kanyang sikmura. Binuksan niya ang maliit na baon niyang pagkain. 2 pirasong pandesal lamang at 1 bote ng tubig. Habang kumakain siya sa isang sulok ng palengke, may lumapit na batang babae. Marumi ang damit nito, magulo ang buhok, mukhang ilang araw nang hindi nakakakain ng maayos. Tay, pwede po bang makahingi ng tinapay? Mahina nitong tanong. Tiningnan ni Mario ang kanyang hawak na pagkain. Alam niyang iyon lamang ang kakainin niya hanggang gabi. Ngunit nang makita niya ang gutom na mukha ng bata, hindi siya nagdalawang isip. Iniabot niya ang isa sa kanyang pandesal. Ngumiti ang bata. Salamat po. Hindi nagtagal ay mabilis itong tumakbo palayo. Napangiti rin si Mario. Masaya siyang nakatulong kahit kaunti.
Hindi niya alam na may isang matandang lalaki na nakamasid sa kanya mula sa kabilang bahagi ng palengke. Tahimik lamang itong nakaupo, nakasuot ng lumang sombrero. Simple ang kasuotan, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Matagal niyang pinagmasdan si Mario at tila may iniisip. Kinahapunan ay muling naging mabigat ang trabaho. May dumating na truck na puno ng mga gulay mula sa kabundukan. Nagunahan ang mga kargador sa pagbubuhat. Ngunit dahil mas malalakas at mas mabilis ang iba, kakaunti lamang ang napunta kay Mario. Sa pagtatapos ng araw, binilang niya ang kanyang kinita. 180 piso lamang. Hindi sapat para sa gamot ng kanyang ina. Hindi sapat para sa pagkain nila kinabukasan. Ngunit wala siyang magagawa. Habang naglalakad siya pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang payong. Wala rin siyang masisilungan. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad habang basa ang kanyang damit. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Anak, kumusta ang araw mo?" Ngumiti si Mario kahit pagod na pagod. "Mabuti naman po, inay." Hindi niya sinabi ang mga hirap na pinagdaanan niya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Naghapunan sila ng simpleng tuyo at kanin. Pagkatapos ay iniabot ni Mario ang ilan sa kanyang kinita. "Para po sa gamot ninyo." Naluha si Aling Rosa. "Anak, sana naman ay isipin mo rin ang sarili mo." Umiling si Mario. "Kayo po muna." Tahimik silang nag-usap hanggang sa sumapit ang gabi. Nang makatulog ang kanyang ina, lumabas siya ng bahay. Umupo siya sa isang lumang bangko sa harap ng kanilang barong-barong. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga bituin. Sa kanyang puso ay marami siyang pangarap. Pangarap niyang magkaroon ng maayos na bahay. Pangarap niyang mapagamot ng tuluyan ang kanyang ina. Pangarap niyang balang araw ay hindi na siya maging kargador. Ngunit sa kasalukuyan, tila napakalayo ng lahat ng iyon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingala sa kalangitan. "Hindi ko po alam kung kailan magbabago ang buhay namin. Pero hanggat kaya ko, hindi po ako susuko." Hindi niya alam na sa parehong oras, ang matandang lalaking nakita sa palengke ay nakatayo sa di kalayuan. Tahimik itong nakatingin sa kanya. At sa mga mata nito ay tila may nakatagong lihim. Isang lihim na unti-unting magpapabago sa buhay ng inaping kargador sa palengke. Maagang nagising si Mario kinabukasan. Tulad ng nakagawian, naghanda siya para sa panibagong araw ng trabaho sa palengke. Masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa maghapong pagbubuhat noong nakaraang araw, ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang kumita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa gamot ng kanyang ina. Tahimik siyang naglakad habang madilim pa ang paligid. Tanging mang-ilaw ng poste at ilang tindahang nagsisimula ng magbukas ang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Pagdating niya sa palengke, nagsisimula pa lamang dumagsa ang mga sasakyan ng mga magsasaka at negosyante. Agad siyang pumuwesto sa karaniwang hintayan ng mga kargador. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang iba. Naroon sina Ben, Oka at Ramil, mga kargador na madalas mangutya sa kanya. "Ayan na si Mario," sabi ni Ben habang nakangisi. "Baka ngayon 100 piso na naman ang kitain mo," dagdag ni Oka. Nagtawanan ng tatlo, ngunit hindi pinansin ni Mario ang kanilang mga biro. Nakayuko lamang siyang naghihintay ng trabaho. Makalipas ang ilang minuto, may dumating na malaking truck na puno ng mga kahon ng prutas. Nagunahan ang mga kargador. Dahil sa kanilang pagmamadali, halos wala nang natira para kay Mario.
Nang sa wakas ay may isang negosyanteng tumawag sa kanya, agad siyang lumapit. Ikaw na lang, dalhin mo ang mga kahong ito sa pwesto ko. Tumango si Mario. Isa-isa niyang binuhat ang mabibigat na kahon. Pawis na pawis siya ngunit hindi siya huminto hanggang matapos ang trabaho. Pagkatapos ay tumanggap siya ng bayad. Mas mababa na naman kaysa sa inaasahan niya. Ngunit nagpasalamat pa rin siya. Habang nagpapatuloy ang araw, napansin niyang muli ang matandang lalaking nakita niya kahapon. Nakaupo ito sa isang sulok ng palengke, tahimik lamang, parang walang ginagawa kundi ang magmasid. Paminsan-minsan ay nagtatanong ito sa ilang tindera ngunit mabilis ding umaalis. Hindi maipaliwanag ni Mario kung bakit tila pamilyar ang matanda kahit ngayon lamang niya ito nakita. Pagsapit ng tanghali ay muli siyang naupo sa isang sulok upang kumain. Mas kaunti pa nga ang kanyang baon ngayon, isang pandesal lamang at kaunting tubig. Habang kakain sana siya, nakita niyang muli ang batang babaeng humingi sa kanya ng pagkain kahapon. Kasama nito ang isang mas batang lalaki. Pareho silang mukhang gutom. Nang makita sila, hindi na nagdalawang isip si Mario. Hinati niya ang kanyang natitirang pandesal. Iniabot niya ito sa dalawang bata. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Salamat po. Tumango lamang si Mario. Pinanood niya silang masayang kumakain. Sa pagkakataong iyon ay siya naman ang nanatiling walang tanghalian. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Mas magaan ang kanyang dibdib kaysa noong siya ang kumakain. Hindi niya namalayang may isang pares ng matang nakasubaybay na naman sa kanya. Ang matandang lalaki, tahimik itong nakangiti. Nang matapos ang araw, mas mababa pa sa karaniwan ang kinita ni Mario. Pagod na pagod siyang naglakad pa uwi. Habang binabagtas niya ang makitid na daan malapit sa ilog, napansin niyang may isang taong nakaupo sa gilid ng kalsada. Nang lumapit siya, nakilala niya ang matandang lalaki mula sa palengke. Mukhang nahihirapan itong tumayo, agad na nilapitan ni Mario ang matanda. Tay, ayos lang po ba kayo? Napatingin ang matanda sa kanya. Medyo nahihilo lamang ako. Wala po ba kayong kasama? Umiling ito. Nag-alala si Mario. Kahit pagod na siya at gusto nang makauwi, hindi niya kayang iwan ang matanda. Doon po sa bahay namin, malapit lang. Maaari po kayong magpahinga muna. Nagulat ang matanda. Tila hindi nito inaasahan ang alok. Sigurado ka ba? Opo. Dahan-dahang inalalayan ni Mario ang matanda. Naglakad sila hanggang makarating sa kanilang maliit na bahay. Nagulat si Aling Rosa nang makita silang dalawa. Ngunit nang malaman niya ang nangyari, agad niyang pinatuloy ang matanda. Kahit kapos sila sa pagkain, naghain pa rin siya ng hapunan. Nahihiyang tumingin ang matanda sa mag-ina. Mukhang kayo pa ang mas nangangailangan kaysa sa akin. Ngumiti si Mario. Kapag may bisita po, dapat pinapakain. Tahimik na napatingin ang matanda sa kanya. Matagal. Parang may sinusukat. Parang may hinahanap. Pagkatapos kumain ay nagpasalamat ito. Ako nga pala si Don Ernesto. Ako naman po si Mario. Matagal na kitang pinagmamasdan sa palengke. Nagulat si Mario. Ako po? Tumango ang matanda. Oo. Hindi na ito nagsalita patungkol doon. Sa halip ay nagkwento ito ng ilang karanasan sa buhay. Nakinig lamang si Mario. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Aling Rosa na tila hindi karaniwang tao ang kanilang bisita. Magalang ito, matalino, at tila maraming nalalaman, ngunit hindi na siya nagtanong. Bago matulog ay tumayo si Don Ernesto.
Maraming salamat sa inyong kabutihan. Wala po iyon. Ngumiti ang matanda. May mga taong tumutulong dahil may hinihintay na kapalit. Sandaling tumigil ito. Ngunit ikaw, Mario, tumutulong kahit wala ka nang natitira para sa sarili mo. Hindi alam ni Mario kung ano ang isasagot. Ngumiti lamang siya. Pagkatapos ay nagpaalam ang matanda. Akala niya ay hindi na niya ito muling makikita. Ngunit bago tuluyang umalis, lumingon si Don Ernesto at sinabi nito ang mga salitang hindi malilimutan ni Mario. Darating ang panahon na magbabago ang buhay mo. Kapag dumating ang pagkakataong iyon, sana ay manatili kang mabuting tao. Pagkasabi nito ay naglakad na ang matanda sa dilim. Naiwan si Mario na nagtataka. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang pakiramdam. Parang may malaking bagay na malapit nang mangyari. At hindi niya alam na si Don Ernesto ay hindi isang ordinaryong matanda. May taglay itong lihim na kayang baguhin ang kapalaran ng isang inaping kargador. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbisita ni Don Ernesto sa bahay ni Mario. Unti-unti nang nawala sa isip ni Mario ang kakaibang sinabi ng matanda. Sa dami ng kanyang problema, wala siyang panahon upang isipin ang mga bagay na tila malabo at imposible. Araw-araw ay pareho pa rin ang kanyang ginagawa. Gigising ng madaling araw. Maglalakad patungo sa palengke. Magbubuhat ng mabibigat na karga. At uuwi ng pagod na pagod. Patuloy din ang pangungutya ng ilang kapwa niya kargador. May mga pagkakataong sila pa mismo ang kumukuha ng mga trabahong dapat sana ay mapupunta kay Mario. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita laban sa kanila. Nanatili siyang tahimik. Nanatili siyang matiyaga. Isang umaga, habang naghihintay siya ng mabubuhat, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng palengke. Napalingon ang lahat. Bihira ang ganoong klaseng sasakyan sa lugar. Lumabas mula rito ang isang lalaking nakaayos ang pananamit. Mukhang may mataas na katungkulan. Diretso itong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Mario. Nagtaka ang lahat, lalo na si Mario. "Ikaw ba si Mario?" tanong ng lalaki. "Opo. May iniabot itong sobre. May mensahe para sa iyo." Nagulat si Mario. Wala siyang kilalang may kaya sa buhay na maaaring magpadala ng sulat sa kanya. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang liham. Nang mabasa niya ang nakasulat, agad siyang napatitig. Ang liham ay mula kay Don Ernesto. Nakasulat doon ang isang paanyaya. Inaanyayahan siyang pumunta sa isang malaking gusali sa kabilang bayan kinabukasan ng umaga. May mahalaga raw itong nais pag-usapan. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Hindi niya maintindihan bakit siya, ano ang kailangan ng matanda sa kanya. Pag-alis ng lalaki ay agad siyang nilapitan ng mga kapwa kargador. "Ano iyon? Mayaman na ba ang kaibigan mo? Tingnan mo nga, parang importante ka na." May halong panunuya ang kanilang mga salita, ngunit hindi sila pinansin ni Mario. Buong maghapon ay palaisipan sa kanya ang liham. Pagsapit ng gabi ay ipinakita niya ito sa kanyang ina. Tahimik na binasa ni Aling Rosa ang sulat. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak. "Anak, sa tingin ko ay dapat kang pumunta." "Pero bakit po kaya ako pinapatawag? Hindi natin alam." Napaisip si Mario. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit may kaunting pag-asa ring sumisibol. Kinabukasan ay maaga siyang bumiyahe. Hiniram niya ang pinakamalinis niyang polo kahit luma na ito. Maingat niya itong sinuot.
Pagkatapos ay nagtungo siya sa nakasaad na address. Nang makarating siya roon ay halos hindi siya makapaniwala. Napakalaki ng gusali, 3 palapag, napapalibutan ng malawak na bakuran. Maraming sasakyan sa loob, napatingin siya sa sarili. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar doon. Ngunit nang sabihin niya ang kanyang pangalan sa gwardiya, agad siyang pinapasok. Mas lalo siyang nagtaka. May isang sekretaryang sumalubong sa kanya. "Sumama po kayo sa akin." Tahimik siyang sumunod. Dinala siya nito sa isang malawak na opisina. At doon niya muling nakita si Don Ernesto. Ngunit ibang-iba ang anyo nito ngayon. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Nakaupo sa malaking mesa. At halatang iginagalang ng lahat ng tao sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Mario. "Don Ernesto?" Ngumiti ang matanda. "Halika, Mario." Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi pa rin siya makapaniwala. "Ano po ang nangyayari?" Pinaupo siya ng matanda. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. "Panahon na para malaman mo ang totoo." Tahimik na nakinig si Mario. "Ako ang may-ari ng kumpanyang ito." Parang huminto ang mundo para kay Mario. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang simpleng matandang nakita niya sa palengke ay isa palang napakayamang negosyante. "Ako rin ang may-ari ng ilang negosyo sa iba't ibang bayan." Mas lalo pang nagulat si Mario, ngunit hindi pa roon natapos ang mga revelation. "Matagal akong naghahanap ng taong mapagkakatiwalaan." "Tao pong mapagkakatiwalaan?" Tumango si Don Ernesto. "Maraming magagaling, maraming matatalino, maraming malalakas. Ngunit kakaunti ang tunay na mabuti." Tahimik si Mario. "Nakita kitang ibigay ang pagkain mo sa gutom na bata. Nakita kitang tulungan ang mga taong hindi mo kilala. Nakita kitang magtiis kahit inaapi ka." Napayuko si Mario. Hindi niya alam na napagmamasdan pala siya ng matanda sa mga panahong iyon. "Sinubukan din kita." Nagulat siya. "Sinubukan po?" Tumango si Don Ernesto. "Ang mababang bayad na tinanggap mo noon ay bahagi ng pagsubok. Ang ilang taong lumapit sa iyo ay ipinadala ko." Hindi makapaniwala si Mario. "At sa lahat ng nakita ko, napatunayan kong hindi ka nagbago." Natahimik ang silid. Maya-maya ay may inilabas na folder si Don Ernesto. Iniabot niya ito kay Mario. "May alok ako sa iyo." Maingat itong binuksan ni Mario at halos mabitiwan niya ang hawak nang mabasa ang laman nito. Isang trabaho, hindi bilang kargador, hindi bilang tagabuhat, kundi bilang katiwala ng isa sa mga bodega ng kumpanya. May regular na sahod, may benepisyo. May pagkakataong matuto at umunlad, halos hindi siya makahinga. Mas malaki ang sahod nito kaysa sa ilang buwang kinikita niya sa palengke. "Don Ernesto," nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako rito." Ngumiti ang matanda. "Iyan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko." Napuno ng luha ang mga mata ni Mario. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanyang halaga. Hindi dahil sa lakas niya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ngunit habang nagsisimula ng magbago ang kanyang kapalaran, hindi niya alam na may mga taong hindi matutuwa sa kanyang pag-angat. At sa mga susunod na araw, haharap siya sa mga pagsubok na higit na mabigat kaysa sa anumang sako na kanyang nabuhat sa palengke. Hindi agad nakasagot si Mario matapos marinig ang alok ni Don Ernesto. Hawak-hawak niya ang folder habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang mabuhay sa kahirapan, nasanay siyang maging kargador, nasanay siyang mapagod, magtiis, at maghintay ng maliit na kita sa bawat araw. Ngunit ngayon ay may pagkakataong nakabukas sa kanyang harapan.
Isang pagkakataong hindi niya kailanman inakalang darating. Kung tatanggapin mo ang alok, maaari kang magsimula sa susunod na linggo, sabi ni Don Ernesto. Napayuko si Mario. Maraming salamat po sa tiwala ninyo, ngumiti ang matanda. Huwag mo akong pasalamatan agad, marami ka pang dapat patunayan. Tumango si Mario. Handa siyang gawin ang lahat upang hindi masayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, ay umuwi siya ng may kakaibang saya sa kanyang puso. Habang naglalakad sa daan, pakiramdam niya ay mas magaan ang kanyang mga hakbang. Parang unti-unting nabubura ang bigat na matagal niyang pasan. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Nakita ni Aling Rosa ang kakaibang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Ano ang nangyari? Hindi napigilan ni Mario ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa tunay na pagkatao ni Don Ernesto hanggang sa trabahong inalok sa kanya. Habang nakikinig si Aling Rosa ay unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Matagal niyang ipinagdasal na magkaroon ng magandang pagkakataon ang kanyang anak. At ngayon ay tila sinasagot na iyon. Masaya ako para sa iyo, anak. Ngumiti si Mario, ngunit sa kabila ng kanyang tuwa, may bahagyang takot pa rin siyang nararamdaman. Hindi siya nakapag-aral ng mataas. Wala siyang karanasan sa opisina. Hindi siya sanay sa mga dokumento at record. Paano kung mabigo siya? Paano kung hindi niya kayanin? Ngunit pinili niyang huwag magpatalo sa takot. Sa mga sumunod na araw ay patuloy muna siyang nagtrabaho bilang kargador habang hinihintay ang kanyang unang araw sa bagong tungkulin. Mabilis na kumalat sa palengke ang balita. Nalaman ng mga kapwa niya kargador na may bago siyang trabaho. At tulad ng inaasahan, hindi lahat ay natuwa. Siguradong may kapit iyan. Malay mo, nagkunwari lang na mabait. Hindi naman marunong iyon sa negosyo. Narinig ni Mario ang mga usapan. Ngunit hindi siya sumagot. Ayaw niyang makipagtalo. May mga tao talagang mas pinipiling manghusga kaysa umunawa. Dumating ang araw ng kanyang pagsisimula sa kumpanya. Maaga siyang nagbihis. Malinis ang kanyang polo. Maayos ang kanyang buhok. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakasuot siya ng bagong sapatos na ipinagkaloob ng kumpanya. Pagpasok niya sa gusali ay muli siyang kinabahan. Napakaraming tao, napakaraming opisina, napakaraming bagay na bago sa kanyang paningin. Ngunit magalang siyang sinalubong ng mga empleyado. Ipinakilala siya sa mga tauhan ng bodega. Ang bodega ay napakalaki. Doon iniimbak ang mga produktong ipinapadala sa iba't ibang bayan. Maraming tao ang nagtatrabaho roon. May mga tagatala, tagapamahala at matrabahador. Isa sa mga unang nagpakilala sa kanya ay si Arturo. Isa itong matandang supervisor na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Nag-alala si Mario. Baka po hindi ko kayanin ang trabaho. Bahagyang ngumiti si Arturo. Mas madaling turuan ang taong mabuti kaysa sa taong mayabang. Napawi ng kaunti ang kaba ni Mario. Sa mga unang araw ay masigasig siyang natuto. Pinag-aralan niya kung paano magbilang ng mga produkto. Paano gumawa ng mga simpleng ulat. Paano pamahalaan ang mga papasok at palabas na kargamento. Madalas siyang magkamali, ngunit hindi siya sumusuko. Kapag may hindi siya alam, nagtatanong siya. Kapag may mali siyang nagawa, inaayos niya agad. Unti-unti ay napansin siya ng mga tao sa kumpanya. Marami ang humanga sa kanyang sipag, ngunit may ilan ding hindi natuwa. Isa na rito si Victor.
Isa itong assistant manager na matagal nang umaasang siya ang bibigyan ng mas mataas na posisyon sa kumpanya. Nang malaman nitong si Mario ang pinaboran ni Don Ernesto, nagsimula itong magkimkim ng sama ng loob. Isang dating kargador? Siya ang pagkakatiwalaan? Iyon ang madalas niyang sabihin sa kanyang mga kasamahan. Sa harap ni Mario ay mabait siya. Ngunit sa likod nito ay iba ang kanyang sinasabi. Habang tumatagal ay lalo pang gumaganda ang trabaho ni Mario. Mabilis siyang natuto. Naging maayos ang mga record sa bodega. Nabawasan ang mga nawawalang produkto at naging mas organisado ang operasyon. Napansin ito ni Don Ernesto. Isang hapon ay ipinatawag niya si Mario sa kanyang opisina. Pagpasok pa lamang ni Mario ay agad siyang ngumiti. Nakakarating sa akin ang mga balita. Kinabahan si Mario. Baka may mali po akong nagawa. Umiling ang matanda. Kabaligtaran. Iniabot nito ang isang dokumento. Bilang pagkilala sa iyong sipag, tataasan namin ang iyong sahod simula sa susunod na buwan. Parang hindi makapaniwala si Mario. Hindi niya akalaing ganito kabilis magbabago ang kanyang buhay. Ngunit habang lumalaki ang tiwala ng kumpanya sa kanya, lalo namang lumalalim ang inggit sa puso ni Victor. Sa sulok ng gusali, tahimik na nakatingin si Victor sa papalayong si Mario. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Sa kanyang isip ay may nabubuo ng plano. Isang planong maaring sumira sa bagong buhay na pinaghirapan ni Mario at hindi pa alam ng dating kargador na ang pinakamabigat niyang laban ay hindi manggagaling sa kahirapan, kundi sa taong naiinggit sa kanyang tagumpay. Mabilis na lumipas ang mga linggo sa bagong trabaho ni Mario. Araw-araw ay mas lalo niyang natututunan ng mga tungkulin sa bodega. Dahil sa kanyang sipag at katapatan, unti-unti siyang nakakuha ng respeto mula sa maraming empleyado. Hindi man siya nakapag-aral ng mataas, pinatunayan niyang may mga bagay na hindi natututunan sa paaralan lamang. Natutuhan niya ang halaga ng disiplina mula sa mahabang taon ng paghihirap. Natutuhan niya ang tiyaga mula sa pagbubuhat ng mabibigat na karga sa palengke. At natutuhan niya ang katapatan mula sa kanyang ina na nagturo sa kanya ng mabuting asal. Maraming manggagawa ang natuwang kasama si Mario. Kapag may bagong empleyado, tinutulungan niya itong matuto. Kapag may nahihirapan, handa siyang magbigay ng oras upang magpaliwanag. Hindi siya nagyayabang sa kanyang posisyon. Sa halip, mas lalo siyang naging mapagkumbaba. Ngunit habang dumarami ang mga taong humahanga sa kanya, lalo namang lumalaki ang galit sa puso ni Victor. Pakiramdam nito ay unti-unting nawawala ang kanyang impluwensya sa kumpanya. Matagal na siyang nagtatrabaho roon. Matagal na rin niyang inaasam ang mas mataas na posisyon. Ngunit ngayon ay tila natatabunan siya ng isang dating kargador. Isang araw, habang nag-iisa si Victor sa kanyang opisina, dumating ang isa niyang kaibigan na empleyado rin sa kumpanya. Mukhang hindi ka masaya. Napabuntong hininga si Victor. Paano ako magiging masaya? Bakit? Tingnan mo si Mario. Dumating lang siya rito pero parang siya na ang paborito. Napailing ang kanyang kaibigan. Kung tutuusin, magaling naman siya. Lalong sumama ang mukha ni Victor. Magaling? Mas magaling ako kaysa sa kanya. Hindi na sumagot ang kausap niya. Alam nitong walang magandang maidudulot ang usapang iyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Victor. Paulit-ulit niyang iniisip si Mario. At habang tumatagal, mas lalo siyang nilalamon ng inggit. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Mario sa mga nangyayari. Abala siya sa pagtatrabaho.
Masaya rin siya dahil unti-unti nang bumubuti ang kalagayan nila ng kanyang ina. Nakabili na sila ng mas maayos na pagkain. Nakapagpapagamot na si Aling Rosa ng regular. At kahit paano ay nakapag-ipon na rin siya ng kaunti. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nakaramdam sila ng pag-asa. Ngunit isang umaga, may nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng malaking problema sa bodega. Nang magsagawa ng inventaryo ang kumpanya, natuklasang may nawawalang mga produkto. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 12 ng kahon ng mamahaling paninda. Nagulat ang lahat, agad na nagsimula ang investigasyon. Tinawag ang mga tauhan ng bodega upang tanungin. Isa-isang sinuri ang mga record, sinilip ang mga dokumento, tiningnan ang mga lagda. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isang dokumentong natagpuan. Isang record ng paglabas ng mga produkto at sa dokumentong iyon ay nakalagay ang pangalan ni Mario. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Maging si Mario ay hindi makapaniwala. Hindi ako ang gumawa niyan. Ngunit naroon ang kanyang pangalan, naroon ang kanyang lagda at tila malinaw ang ebidensya laban sa kanya. Nagulat si Don Ernesto nang malaman ng balita. Hindi agad siya naniwala. Kilalang kilala niya ang ugali ni Mario. Ngunit bilang may-ari ng kumpanya, kailangan niyang maging patas. Ipinatawag niya si Mario sa kanyang opisina. Pagpasok pa lamang ni Mario ay ramdam na niya ang bigat ng sitwasyon. Nakaupo roon sina Don Ernesto, Arturo at ilang opisyal ng kumpanya. Tahimik ang lahat. Mario, sabi ni Don Ernesto. Opo. May mga dokumentong nagsasabing ikaw ang nag-aproba sa paglabas ng mga nawawalang produkto. Agad umiling si Mario. Hindi po totoo yun. Sigurado ka ba? Opo. Kinuha niya ang dokumento. Tiningnan niya ang lagda. Kahawig na kahawig ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam niyang hindi iyon kanya. May pumeke, may sadyang gumawa nito. Ngunit wala siyang mapatunayan. Tahimik ang buong silid. Ramdam ni Mario ang pagtingin ng lahat. May ilan na tila nagdududa, may ilan namang nalulungkot. Ngunit wala ni isa ang may kasagutan. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpasya ang kumpanya na pansamantala siyang alisin sa tungkulin habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nang marinig iyon ni Mario ay para siyang pinanghinaan ng lakas. Hindi dahil sa pagkawala ng trabaho, kundi dahil sa pagkawala ng tiwala. Matapos ang lahat ng kanyang pagsisikap, heto siya ngayon, pinaghihinalaan. Paglabas niya ng opisina ay marami ang nakatingin sa kanya. May mga bulong-bulungan, may mga taong nagtataka, may mga taong agad naniwala sa paratang. Tahimik siyang naglakad palabas ng gusali. Sa kabilang bahagi naman ng bodega, may isang taong lihim na nakamasid, si Victor. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niya ay matagumpay na ang kanyang plano. Akala niya ay tuluyan ng babagsak si Mario. Ngunit hindi niya alam na ang katotohanan ay may paraan upang lumitaw. At kapag nangyari iyon, maaaring siya mismo ang mawalan ng lahat ng bagay na matagal niyang ipinagmamalaki. Mabigat ang mga hakbang ni Mario habang pauwi siya mula sa kumpanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ina. Sa buong buhay niya, ginawa niya ang lahat upang maging marangal at tapat. Ngunit ngayon, isang paratang ang nagbabanta na sirain ang kanyang pangalan. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Ngunit napansin nito ang lungkot sa mukha ng kanyang anak. Anak, ano ang nangyari? Umupo si Mario sa lumang silyang kawayan,
at dahan-dahang ikinuwento ang lahat. Mula sa nawawalang mga produkto hanggang sa pekeng dokumentong nagdidiin sa kanya. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Hindi ito nagsalita agad. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ng anak. "Kilala kita, Mario." Napatingin siya sa kanyang ina. "Hindi mo gagawin ang bagay na iyan." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa araw na iyon, pakiramdam niya ay halos lahat ay nagdududa sa kanya. Ngunit ang kanyang ina ay nananatiling nagtitiwala at sapat na iyon upang bigyan siya ng lakas. Kinabukasan ay hindi siya nagtungo sa kumpanya. Wala siyang trabaho habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa halip ay nanatili siya sa bahay at nag-isip. Paulit-ulit niyang inalala ang mga pangyayari sa bodega. Sinubukan niyang alalahanin kung sino ang maaaring may kagagawan nito. Ngunit wala siyang malinaw na sagot. Samantala, sa kumpanya ay patuloy ang pagsisiyasat. Pinangunahan ito ni Arturo. Matagal na itong nagtatrabaho sa kumpanya at kilala sa pagiging maingat. May bahagi sa kanyang isip na nagsasabing may mali sa kaso. Hindi tugma ang mga pangyayari. Hindi tugma ang pagkakakilala niya kay Mario, kaya nagpasya siyang masusing suriin ang lahat ng record. Mula umaga hanggang gabi ay pinag-aralan niya ang mga dokumento, tiningnan niya ang mga petsa. Sinuri niya ang mga lagda, inisa-isa niya ang mga talaan ng bodega. At habang mas lumalalim ang kanyang pagsusuri, mas marami siyang napapansing kahina-hinala. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga record ng seguridad, may natuklasan siyang mahalagang detalye. May bahagi ng bodega na may nakakabit na kamera. Bagamat hindi sakop ng kamera ang lahat ng lugar, maaaring may naitala itong mahalagang impormasyon. Agad niyang hinanap ang mga lumang video. Maraming oras ang kanyang ginugol sa panonood. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa wakas ay may nakita siya. Sa isang video na kuha bandang gabi, may lalaking pumasok sa opisina ng bodega matapos umalis ang karamihan sa mga empleyado. Hindi malinaw noong una ang muka. Ngunit nang i-zoom ang video, unti-unting luminaw ang imahe. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Hindi si Mario ang nakita niya, kundi si Victor. Agad siyang napatayo. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang panonood. Sa sumunod na mga kuha, nakita si Victor na may dalang ilang dokumento. May pagkakataon ding tila may inilalagay ito sa isang cabinet kung saan nakatago ang mga opisyal na record. Habang lumalalim ang pagsusuri, lalo pang lumilinaw ang katotohanan. Hindi lamang iyon. May natagpuan ding mga tala ng paglabas ng produkto na hindi tugma sa mga opisyal na record. At sa bawat dokumentong kahina-hinala, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Victor. Kinabukasan ay agad na ipinatawag ni Arturo si Don Ernesto. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya. Tahimik na pinanood ng matanda ang mga video. Habang tumatagal ay lalong sumisikip ang kanyang panga. Hindi siya makapaniwala. Ang taong matagal niyang pinagkatiwalaan ay siya palang nasa likod ng panlilinlang. Nang matapos ang panonood ay agad niyang ipinatawag si Victor. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ito sa opisina. Kumpiyansa pa itong umupo. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni na Don Ernesto at Arturo, unti-unting nawala ang kanyang ngiti. May problema po ba? Walang sumagot agad. Sa halip ay pinaandar ni Arturo ang video. Unti-unting namutla si Victor. Habang nagpapatuloy ang mga kuha, lalo siyang nawalan ng kulay.
Hindi na niya maikubli ang kanyang takot. Ano ang paliwanag mo rito? Malamig na tanong ni Don Ernesto. Hindi agad nakasagot si Victor. Pinagpapawisan siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas ay yumuko siya. At doon niya inamin ang lahat. Inamin niyang siya ang nagpalsipika ng mga dokumento. Inamin niyang siya ang nag-utos sa ilang tauhan upang ilabas ang mga produkto. Inamin niyang idinawit niya si Mario dahil sa matinding inggit. Tahimik ang buong silid. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mabigat na batong bumabagsak sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng pag-amin, agad siyang tinanggal sa kumpanya at isinailalim sa kaukulang legal na proseso. Ngunit para kay Don Ernesto, may mas mahalaga pang dapat gawin. Hanapin ninyo si Mario. Makalipas ang ilang oras, dumating si Mario sa kumpanya. Hindi niya alam kung bakit siya ipinatawag. Pagpasok niya sa opisina ay agad siyang kinabahan. Ngunit iba ang kanyang nadatnan. Nakatayo si Don Ernesto kasama si Arturo at sa kanilang mga mukha ay wala ang pagdududa na nakita niya noon. Mario, sabi ng matanda. Opo, napawalang sala ka na. Natigilan siya. Hindi siya agad nakapagsalita. Ipinaliwanag ni Arturo ang lahat ng natuklasan, mula sa video hanggang sa pag-amin ni Victor. Habang nakikinig si Mario, ay parang unti-unting nawawala ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayang tumulo na ang kanyang mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Lumapit si Don Ernesto at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi ako nagkamali ng pagkatiwalaan kita. Mas lalong napaiyak si Mario. Matagal niyang pinanghawakan ang kanyang dangal. At ngayon ay napatunayan niyang walang kasinungalingan ang kayang magtagumpay laban sa katotohanan habang buhay. Ngunit hindi pa niya alam na dahil sa pangyayaring ito, mas lalo pang magbabago ang kanyang buhay. Sapagkat ang tiwala ni Don Ernesto sa kanya ay hindi lamang manunumbalik. Mas lalo pa itong titibay. At may bagong oportunidad na naghihintay sa dating inaping kargador ng palengke. Matapos mapatunayan ang kanyang kawalang sala, muling bumalik si Mario sa kanyang trabaho sa kumpanya. Ngunit iba na ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ang mga empleyadong dating nagdududa ay lumapit upang humingi ng paumanhin. Ang mga manggagawang dati tahimik lamang ay nagsimulang magbigay ng respeto sa kanya. At higit sa lahat, mas lalo pang lumalim ang tiwala ni Don Ernesto. Sa mga sumunod na linggo, naging mas maayos ang takbo ng bodega. Dahil sa mga pagbabagong ipinatupad ni Mario, nabawasan ang mga pagkakamali sa inventaryo at naging mas mabilis ang pagproseso ng mga produkto. Napansin ito ng mga sangay ng kumpanya sa ibang bayan. Maging ang mga kasosyo ni Don Ernesto ay humanga sa mga resulta. Isang umaga, ipinatawag muli si Mario sa opisina ng matanda. Katulad ng dati, kinabahan siya habang papunta roon. Hindi pa rin siya nasasanay na matawag sa pangunahing opisina ng kumpanya. Pagpasok niya ay nakita niyang may ilang taong nakaupo sa loob, mga negosyante, mga tagapamahala, at ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Nagulat siya, hindi niya alam kung bakit siya naroon. "Halika Mario," sabi ni Don Ernesto. Lumapit siya at magalang na bumati. Pinaupo siya ng matanda sa tabi nito, lalo siyang nailang. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita si Don Ernesto. "May nais akong ipaalam sa lahat." Tahimik na nakinig ang mga naroroon. Sa nakalipas na mga buwan, maraming pagbabago ang naganap sa ating kumpanya. Tumango ang ilan, at malaking bahagi ng pagbabagong iyon
ay dahil sa sipag at katapatan ni Mario. Napayuko si Mario. Hindi siya sanay na pinupuri sa harap ng maraming tao. Marami sa atin ang may diploma. Marami rin ang may mahabang karanasan. Tulad ng alam ninyo, si Mario ay nagsimula bilang isang kargador sa palengke. Tahimik ang lahat, ngunit walang pangungutya. Puro paggalang ang makikita sa kanilang mga mukha. Subalit ipinakita niya na ang karakter at integridad ay kasing halaga ng anumang titulo. Pagkatapos ay ngumiti si Don Ernesto. Simula sa susunod na buwan, si Mario ang magiging operations supervisor ng lahat ng bodega ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Maging ang ilan sa mga naroroon ay nagulat. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya kailanman pinangarap ang ganoong kataas na posisyon. Don Ernesto, hindi niya mahanap ang tamang salita, ngunit itinaas ng matanda ang kamay. Pinaghirapan mo ito. Tumayo ang ilan sa mga opisyal. Isa-isang pumalakpak ang mga ito. Di nagtagal ay sumunod ang iba. Napuno ng palakpakan ng silid. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mario na tunay siyang pinahahalagahan. Pagkatapos ng pulong ay agad siyang umuwi. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ina na nagdidilig ng ilang halaman sa harapan. "Inay!" Napangiti si Aling Rosa nang makita siya. May kakaiba na naman itong saya sa mukha. Ano na naman ang magandang balita? Hindi napigilan ni Mario ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Habang nagsasalita siya, unti-unting napaluha ang kanyang ina. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na tuwa. Naalala nito ang mga panahong halos wala silang makain. Naalala nito ang mga gabing walang kuryente sa kanilang bahay. Naalala nito ang mga araw na si Mario ay umuuwing sugatan at pagod dahil sa maghapong pagbubuhat. At ngayon, ang anak niyang minsang minaliit ng marami ay isa ng mahalagang tao sa isang malaking kumpanya. Napakabuti ng Diyos, anak. Tumango si Mario, ngunit sa kanyang puso ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi siya nalasing sa tagumpay. Hindi siya naging mayabang. Sa halip, mas lalo niyang naunawaan ang hirap ng mga taong nasa ibabang antas ng lipunan. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa palengke. Hindi para magtrabaho, kundi para bumisita. Nagulat ang marami nang makita siya. Nakasuot siya ng maayos na damit, ngunit pareho pa rin ang kanyang simpleng ngiti. Lumapit siya sa ilang dati niyang kasamahan. May ilan na nahiyang makipag-usap. May ilan ding humingi ng tawad sa kanilang mga naging panlalait noon. Tinanggap iyon ni Mario ng walang galit. Para sa kanya, wala nang saysay ang paghihiganti. Habang naglalakad siya sa palengke, napansin niya ang isang matandang kargador na hirap magbuhat ng mabigat na sako. Agad siyang lumapit. Tinulungan niya itong buhati ng karga. Nagulat ang matanda. "Sir, huwag na po." Ngumiti si Mario. "Matagal ko ring ginawa ang trabahong ito." Napangiti rin ang matanda. Sa sandaling iyon, naalala ni Mario kung saan siya nagsimula at nangako siya sa sarili na hinding-hindi niya kakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ngunit habang lumalawak ang kanyang responsibilidad sa kumpanya, may isa pang pagsubok na naghihintay. Isang pagsubok na hindi tungkol sa pera o trabaho, kundi tungkol sa isang desisyong maaaring magbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng daan-daang mahihirap na manggagawa sa kanilang bayan. Lumipas ang ilang buwan matapos maging operations supervisor si Mario. Habang lumalaki ang kanyang responsibilidad sa kumpanya, lalo rin niyang nakikita ang kalagayan ng maraming manggagawa.
Sa bawat bodega na kanyang binibisita, may mga trabahador na halos kapareho ng kanyang naging buhay noon. May mga amang nagsisikap para sa kanilang pamilya. May mga kabataang huminto sa pag-aaral upang makatulong sa magulang. May mga matatandang patuloy pa ring nagtatrabaho kahit mahina na ang katawan. Sa tuwing nakikita niya sila, hindi niya maiwasang maalala ang sarili. Naalala niya ang mga panahong wala siyang kasiguruhan kung magkakaroon ba siya ng trabaho sa araw na iyon. Naalala niya ang mga araw na isang pirasong tinapay lamang ang kanyang tanghalian. At naalala niya ang mga gabing umiiyak siya ng palihim dahil pakiramdam niya ay walang pag-asa ang kanilang buhay. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang malaking pangarap. Isang araw, habang nasa opisina siya, gumawa siya ng mahabang tala ng kanyang mga ideya. Gusto niyang magkaroon ng programa para sa mga manggagawa. Programa para sa kanilang mga anak. Programa para sa kanilang kalusugan. At programa para sa kanilang kinabukasan. Hindi niya alam kung papayag ang kumpanya, ngunit gusto niyang subukan. Kinabukasan ay nagtungo siya sa opisina ni Don Ernesto. May gusto po sana akong ipanukala. Ngumiti ang matanda. Ano iyon? Inilabas ni Mario ang kanyang mga dokumento. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang kanyang mga plano. Nais niyang magkaroon ng scholarship para sa mga anak ng manggagawa. Nais niyang magkaroon ng libreng konsultasyong medikal bawat buwan. Nais niyang magkaroon ng pondo para sa mga empleyadong biglang nagkakaroon ng matinding pangangailangan. Habang nagsasalita siya, tahimik na nakikinig si Don Ernesto. Nang matapos si Mario ay ilang sandaling walang nagsalita. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti ang matanda. Iyan ba ang iniisip mo sa mga nakaraang linggo? Opo. Hindi para sa sarili mo? Umiling si Mario. Hindi po. Natahimik muli si Don Ernesto at sa kanyang mga mata ay makikita ang paghanga. Maraming taong lumalapit sa kanya upang humingi ng dagdag na sahod, mas malaking opisina o mas mataas na posisyon. Ngunit si Mario ay lumapit upang humingi ng tulong para sa ibang tao. Iyon ang malaking pagkakaiba. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Don Ernesto ang lupon ng kumpanya. Ipinresenta niya ang mga mungkahi ni Mario. Noong una ay may ilang tutol, malaki raw ang magagastos, mababawasan daw ang kita. Ngunit nang makita nila ang mga detalyadong plano at benepisyong maaaring maidulot nito, unti-unti silang napapayag. Sa huli nagkaisa ang lahat. Aprobado ang proyekto. Nang marinig ni Mario ang balita ay halos hindi siya makapaniwala. Isa-isa nang sinimulan ang mga programa, nagtayo ng scholarship fund, nagkaroon ng regular na medical mission. Naglaan ng emergency assistance para sa mga manggagawa at hindi nagtagal, maraming pamilya ang nagsimulang makinabang. May mga batang muling nakapag-aral, may mga manggagawang nagamot ang kanilang karamdaman. May mga pamilyang natulungan sa panahon ng kagipitan. Mabilis na kumalat ang magandang balita, hindi lamang sa kumpanya, kundi sa buong bayan. Maraming tao ang nagsimulang humanga kay Mario, ngunit tulad ng dati, hindi niya hinayaang umakyat sa kanyang ulo ang lahat ng papuri. Patuloy siyang nagtatrabaho, patuloy siyang tumutulong, patuloy siyang nananatiling simple. Isang hapon, matapos ang isang pagpupulong, may lumapit sa kanya na isang batang babae. Kasama nito ang kanyang ina na empleyado ng kumpanya. Naaalala ninyo po ako?
Napaisip si Mario. Parang pamilyar ang mukha nito. Pagkatapos ay bigla niyang naalala. Ito ang batang humingi sa kanya ng tinapay sa palengke. Maraming buwan na ang nakalipas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Ngumiti ang bata. Opo. Lumapit ang ina nito. Isa po siya sa mga nakatanggap ng scholarship. Natahimik si Mario. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Salamat po. Napatingin siya sa bata. Mas maayos na ang kasuotan nito ngayon. Masigla na rin ang itsura at may mga pangarap nang nakikita sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mario na may mga biyayang mas mahalaga kaysa pera. Ang makita ang buhay ng iba na nagbabago dahil sa isang mabuting gawa. Ngunit habang lumalawak ang impluwensya ni Mario sa kumpanya at sa bayan, may isa pang malaking pagkakataong darating. Isang pagkakataong maglalagay sa kanya sa mas mataas na antas ng pamumuno at kasama nito ang isang hamon na susubok hindi lamang sa kanyang kakayahan, kundi pati sa kanyang puso. Lumipas ang isa pang taon. Sa panahong iyon, lalo pang lumago ang kumpanya ni Don Ernesto. Dumami ang mga bodega, nadagdagan ang mga produkto at mas maraming manggagawa ang nabigyan ng hanapbuhay. Kasabay nito ay lalo ring nakilala si Mario bilang isang mabuting pinuno. Hindi siya katulad ng ibang namumuno na nananatili lamang sa opisina. Madalas siyang makita sa mga bodega, nakikipag-usap sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mga hinaing, at tumutulong sa paghahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Dahil dito, minahal siya ng marami. Ngunit isang umaga may nangyaring hindi inaasahan. Ipinatawag siya ni Don Ernesto sa kanyang opisina. Pagdating niya roon ay napansin niyang tila seryoso ang mukha ng matanda. Umupo ka, Mario? Agad siyang naupo. May kaba siyang naramdaman. Hindi siya sanay makita si Don Ernesto na ganoon kaseryoso. May ilang sandaling katahimikan bago nagsalita ang matanda. May gusto akong sabihin sa iyo. Tahimik na nakinig si Mario. Hindi na ako bumabata. Napatitig siya kay Don Ernesto. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga bakas ng katandaan sa mukha nito. Mas mabagal na ang mga kilos. Mas madalas na rin itong mapagod. Marami na akong taon sa negosyo. Tumango si Mario. Iyon po ay totoo. Napangiti ng bahagya ang matanda at dumating na ang panahon para maghanda ako sa pagre-retiro. Nagulat si Mario. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Sa kanyang isip, si Don Ernesto ang haligi ng kumpanya. Mahirap isipin ang negosyong iyon nang wala ang matanda. Pagkatapos ay tumingin ng diretso si Don Ernesto sa kanya. At gusto kong ikaw ang maging susunod na mamuno. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Mario. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang narinig. Ako po, tumango si Don Ernesto. Ikaw. Napailing si Mario. Hindi po maaari. Bakit? Dati lang po akong kargador. Ngumiti ang matanda. At ano naman ngayon? Wala po akong sapat na pinag-aralan. Natutuhan mo ang lahat ng kailangan mong matutuhan. Pero, itinaas ni Don Ernesto ang kanyang kamay. Mario, maraming taong matalino. Maraming taong may diploma. Maraming taong may karanasan. Tumigil ito sandali. Ngunit kakaunti ang may puso para sa mga tao. Natahimik si Mario. Alam niyang seryoso ang matanda. Ngunit hindi pa rin niya maisip ang sarili sa ganoong kalaking posisyon. Sa mga sumunod na linggo ay pinag-isipan niya ng mabuti ang alok. Hindi siya agad sumagot. Alam niyang napakalaki ng responsibilidad. Hindi lamang para sa kumpanya, kundi para rin sa daan-daang manggagawang umaasa rito. Habang pinag-iisipan niya ito, dumating ang isa pang problema.
Nagkaroon ng malakas na bagyo sa kanilang lalawigan. Maraming bahay ang nasira. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. Maging ang ilan sa mga manggagawa ng kumpanya ay lubhang naapektuhan. Agad na nagpatawag ng pulong ang mga opisyal. Pinag-usapan nila kung paano tutugon sa sitwasyon. May ilang nagsabing sapat na ang pagbibigay ng kaunting donasyon. May ilan namang gustong maghintay muna, ngunit iba ang naging mungkahi ni Mario. Nawalan po ng bahay ang ilan sa ating mga manggagawa. Tahimik ang lahat. Kung maaari po, maglaan tayo ng pondo upang matulungan silang makapagsimula muli. May ilan na nag-alinlangan, malaki ang kakailanganing halaga, ngunit ipinaglaban ni Mario ang kanyang panukala. Ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang pagtulong sa mga taong matagal nang naging bahagi ng kumpanya. Matapos ang mahabang talakayan ay nanaig ang kanyang mungkahi. Agad na naglunsad ng malawakang programa ang kumpanya para sa mga nasalanta. Nagbigay ng materyales sa pagpapatayo ng bahay. Nagbigay ng pagkain. Nagbigay ng tulong pinansyal. At si Mario mismo ang nanguna sa pamamahagi. Sa loob ng maraming araw ay kasama siya sa mga lugar na nasalanta. Hindi siya nag-utos lamang mula sa opisina. Naroon siya sa gitna ng mga tao, nagbubuhat ng mga kahon, namamahagi ng pagkain, nakikinig sa mga pamilyang nawalan ng pag-asa. Nakita ito ni Don Ernesto at lalo siyang nakumbinsi na tama ang kanyang napiling tagapagmana. Isang gabi, matapos ang maghapong pagtulong, umupo si Mario sa harap ng kanilang bahay. Katabi niya ang kanyang ina. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kalangitan. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak, sabi ni Aling Rosa. Napangiti si Mario. Ikinuwento niya ang alok ni Don Ernesto. Tahimik na nakinig ang kanyang ina. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Naalala mo ba noong kargador ka pa lamang? Tumango si Mario. Akala mo noon ay walang magbabago sa buhay mo. Napangiti siya. Totoo yon. Pero tingnan mo kung saan ka dinala ng sipag at kabutihan. Natahimik siya. Pagkatapos ay muling nagsalita ang kanyang ina. Kung ang pagkakataong iyan ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kakayahang tumulong sa iba, bakit mo tatanggihan? Napaisip si Mario. Sa unang pagkakataon, nagsimula niyang makita ang alok hindi bilang gantimpala, kundi bilang isang responsibilidad. Isang pagkakataong makatulong sa mas maraming tao. At sa kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang desisyong magpapabago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo ng pag-iisip at pagdarasal, dumating din ang araw na kailangang ibigay ni Mario ang kanyang sagot kay Don Ernesto. Maagang nagtungo si Mario sa pangunahing opisina ng kumpanya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, marami siyang naalala. Naalala niya ang mga araw na nagbubuhat siya ng mabibigat na sako sa palengke. Naalala niya ang mga panlalait na kanyang tiniis. Naalala niya ang mga gabing kulang ang kanilang pagkain. Naalala niya ang kanyang ina na walang sawang nagpalakas ng kanyang loob. At higit sa lahat, naalala niya ang araw na unang nagtiwala sa kanya si Don Ernesto. Pagdating sa opisina ay nadatnan niya ang matanda na nakatanaw sa bintana. Nang marinig nito ang kanyang pagdating ay ngumiti ito. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Mario. Opo. Umupo silang dalawa. Tahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalita si Mario. Kung naniniwala po kayong kaya ko ang responsibilidad na ito, tatanggapin ko po. Agad na lumiwanag ang mukha ni Don Ernesto. Tumayo ito at inabot ang kanyang kamay. Alam kong hindi ako nagkamali. Mahigpit nilang kinamayan ang isa't isa. Sa araw na iyon, opisyal na sinimulan ang paghahanda para sa paglipat ng pamumuno. Sa loob ng ilang buwan,
Itinuro ni Don Ernesto kay Mario ang mas malalalim na aspeto ng negosyo. Tinuruan siya tungkol sa pagpapalawak ng kumpanya. Tinuruan siya tungkol sa tamang pagdedesisyon. Tinuruan siya tungkol sa mga hamong kinakaharap ng isang pinuno. Masigasig na natuto si Mario. Tulad ng dati, hindi siya natakot magtanong. Hindi siya nahiyang aminin ang mga bagay na hindi niya alam at dahil doon, lalo siyang humusay. Dumating ang araw ng opisyal na pagre-retiro ni Don Ernesto. Isang malaking pagtitipon ang inihanda ng kumpanya. Dumalo ang mga empleyado, mga negosyante, mga opisyal ng bayan at maging ang ilang pamilyang natulungan ng mga programa ng kumpanya. Isa-isang nagsalita ang mga taong nais magbigay-pugay kay Don Ernesto. Pinuri nila ang kanyang kabutihan, ang kanyang sipag, at ang kanyang pagiging makatarungan. Pagkatapos ay dumating ang pinakamahalagang bahagi ng programa. Tumayo si Don Ernesto sa entablado. Tahimik na nakinig ang lahat. Maraming taon kong pinamunuan ang kumpanyang ito. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit alam kong panahon na upang ipasa ang responsibilidad sa susunod na henerasyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mario at ngumiti. Ngayon buong puso kong ipinapakilala ang bagong pinuno ng ating kumpanya na puno ng katahimikan ang buong bulwagan. Mario. Dahan-dahang tumayo si Mario. Halos hindi siya makapaniwala. Ang dating kargador sa palengke ay nakatayo ngayon sa harap ng daan-daang tao bilang bagong leader ng isang matagumpay na kumpanya. Nagpalakpakan ang lahat. May ilang empleyadong napaluha. May mga manggagawang masayang-masaya. At sa gitna ng mga tao ay nakita ni Mario ang kanyang ina. Nakatayo ito habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagmamalaki. Pag-akyat ni Mario sa entablado ay sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi po ako ipinanganak na mayaman. Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi rin po ako nakapagtapos ng mataas na pag-aaral. Nagpatuloy siya. Naging kargador po ako sa palengke. May ilang tumango. Alam nila ang kanyang pinagdaanan. At kung may natutunan man ako sa buhay, iyon ay ang katotohanang hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap. Mas lumakas ang palakpakan. Hindi rin hadlang ang pagiging mahirap upang maging mabuting tao. Napuno ng emosyon ang kanyang tinig. Kung may tagumpay man akong natamo, hindi iyon dahil sa akin lamang. Tumingin siya sa kanyang ina. Dahil iyon sa mga taong naniwala sa akin noong wala pang ibang naniniwala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Ernesto. At dahil sa mga taong nagbigay ng pagkakataon, nagpalakpakan muli ang buong bulwagan. Mula sa araw na iyon, mas lalo pang lumago ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Mario, ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Patuloy niyang pinalawak ang mga scholarship, patuloy niyang tinulungan ang mga manggagawa. Patuloy niyang sinuportahan ang mga mahihirap na pamilya. Makalipas ang ilang taon, nakapagpatayo siya ng mga bahay para sa mga nangangailangang empleyado. Nakatulong siya sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Nakapagbigay siya ng maraming trabaho sa kanilang bayan. At saan man siya magpunta, hindi niya kinakalimutang balikan ang lumang palengke kung saan nagsimula ang lahat. Isang umaga, habang naglalakad siya roon, nakita niya ang mga bagong kargador. Nakita niya ang sarili niyang nakaraan sa kanilang mga mukha. Lumapit siya sa kanila at nakipagkamay. Walang yabang, walang pagmamataas, katulad pa rin ng dati. Sapagkat alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o laki ng posisyon.
Nasusukat ito sa dami ng buhay na iyong natulungan habang umaangat ka. At sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, napatunayan ni Mario na ang isang inaping kargador ay maaaring maging inspirasyon ng isang buong bayan. Dahil ang kabutihan, sipag at katapatan ay mga kayamanang hindi kailanman kayang nakawin ng kahirapan. Wakas.